Napapalunok ako ng laway. Hindi naman ako matakatanggi kasi nga gusto ko din yon. Kinuha ko yung tabo. Pinaupo ko siya. Niligo ko ito at hinaplos ang katawan na para bang nakokuryente ako. Kiliting-kiliti na talaga ako nun. Nagulat ako nang bigla na lamang itong umungol. Yung tipong parang nasaktan. Hindi ko alam pero yung boses niya ibang-iba eh. Paus eh. Kaya nagtanong ako sa kanya kung may problema ba. Ayon naman dito ay wag ko daw siyang sabunan kasi nga nahihirapan siyang huminga. Kako, bakit? Ang sagot niya, allergic daw siya sa sabon. Madalas ginagamit niya ay lotion lang. Sabi ko, Sosi. Ayun, hindi ko nalang sinabunan. Tumayo ito pero tumalikod naman yon. Sinabi kong humarap siya pero hindi gumagalaw. Ang tigas ng katawan niya. Maya-maya noon ay nagmungkahi ito na kunin ko daw ang bag niya. Magbibihis na siya. Kinuha ko naman yun sa kamalig tapos pagkabalik ko, nakasara na ang pinto ng CR. Inabot ko na lang ang bag nito sa may itaas banda. May siwang kasi dun eh. Nagtataka ako, Kako, ano ba ang nangyari dito? Kung nahihiya ba ito? Yun lamang ang naiisip ko nun eh. Bumalik ako sa kamalig. Inantay ko ito pero ang tagal niyang magpakita. Mga 20 minutos ata. Hinahanap pa siya noon ni Eric kasi nga may sasabihin daw ito. Binalikan ko sa likod. Wala ito sa banyo. Wala din yung bag niya. Hinahanap ko yon. Nakaabot pa nga ako doon sa isa pang kamalig na katabi naman ng kulungan ng baboy pero wala. Kaya bumalik na lang ako noon. Pero laking pagtataka ko kasi nga't naroroon na siya sa may harapan banda. Nakatayo ito sa may bukana ng bakuran. Nakatitig sa akin. Pagkalapit ko at tanong kung nasaan ba siya kanina. Ang sabi nito'y naririyan lang naman daw. Nagbihis siya sa madilim kasi nga basa ang sahig ng CR. Mababasa umano ang pantalon niya. Kung sabagay nakapantalon na siya sa mga puntong ito. Hanggang sa nagapunan na kami. Iniisip ko noon kung saan kaya ako matutulog banda. Na sino ang katabi ko. Pwede namang sa loob kasi nga yun din naman ang sabi na magulang ni Nilo. Pero hindi ako sanay sa kung sino-sino ang katabi ko. Di ba nga nakapang-ibaba lang ako tapos manipis na damit. Yun ang nakasanayan ko. Kapag sumasagi sa isip ko si Donnie, napapangiti ako. Baka siya yung katabi ko. Matapos kumain ay kanya-kanya na ng pwesto. May naroroon sa biranda. May sa likod nag-uusap. May nasa malapit sa kamalig sa harap. Tapos may nagtatagay kasama ng tatay ni Nilo. Kami noon ni Donnie ay nasa kamalig lang. Napakatahimik niya. Hanggang sa sinabi kong saan siya banda matutulog. Wika naman ito. Doon na lamang daw siya matutulog sa pinagpuslitan niyang bahay dati. Kaibigan niya naman ang may-ari noon. Ako naman ay medyo sumegway. Kako, bakit hindi na lang dito? Pwede naman kaming magkatabi. Hindi ako sanay na may maraming tao eh. Bukas maaga naman akong babalik. Kung gusto mo, doon na lang tayo. Sumama ka sa akin. Wika nito. Habang nakatitig sa akin noon. Seryoso yung mukha niya. Hindi ko makitaan ng kung anong kahalayan. Parang inosente lang. Gustong mamutawi sa bibig ko ang ayaw ko doon pero ang nabitawan kong kataga siya ang bahala. Kung may mga tao ba doon? Meron pero malayo. Etong bahay na to walang nakatira eh. Yung may-ari nasa babaan. Pwede namang wag na magpaalam kasi nga sinabi naman ng kaibigan ko na kapag gusto kong pumuslit doon kahit anong oras, kahit pa hindi ako magpaalam. Hinawakan niya ang kamay ko sabay tayo. Tapos tumango ito ng ibig sabihin. Aalis na kami. Sabi ko naman ay magpapaalam muna sa mga kasama pero wika niya. Alam na daw ni Eric na doon siya matutulog sa ibang bahay. Sumama ako. Habang nangyari ito, ibang-iba ng laman ng isip ko. Yari ako nito kapag may ginawa sa akin kako. Malaking tao pa naman. Manginginig ang tuhod ko nito. Pero
Kahit papaano, sirs, at gusto ko din naman yun eh. Hindi ko na naatim ang kakaibang kilabot sa katawan ko. Basta walang bahala na ako sa kung ano man ang mangyari. Ito na yung pagkakataon na baka sumuko na ako, kako. Pasintabi po at baka may mga batang nakikinig, sirs, at babae pa naman ako. Habang naglalakad sa madilim na landas, nakahawak sa akin si Donnie. Tumunog na naman ang cellphone ko. Maraming beses yon. Sa pagkakataong ito ay gusto ko nang suriin. Tsaka isa sa mga dahilan, magagamit kong ilaw sa landas. Hindi ako sigurado pero may signal po doon. Kung sabagay kahit liblib nasa itaas naman kasi ng bundok ito. Pero noong akma ko nang kukunin ng cellphone, biglang nagsalita si Donnie. Huwag ko na daw suriin kasi nga mahirap ang landas. Mamaya na umano kapag dumating na sa bahay. Sinabi ko naman na gagawin kong ilaw. Ito na lang sa akin. Humawak ka lang sa kamay ko. Huwag kang bibitaw, madulas ang daan. Hindi na lang ako nagsalita. Akala ko malapit lang pero malayo eh. Sa tuwing tinatanong ko siya kung malapit na ba, sinasabi na lamang nito na nasa unahan. Sa mga sandaling ito ay bigla na lang akong nakarinig ng tinig na pamilyar sa akin. Yun bang tuko na pagkalaki-laki? 3 beses yun. Tapos nakaamoy na ako ng mabahong samyo. Sabi ko, may aswang. At kung hindi ako nagkakamali na kasunod ito, kapareho ito ng may umaswang sa akin. Ultimong yung presensya at amoy, naroroon. Huminto si Donnie. Sinabi nitong wag daw akong matatakot dahil naroroon naman siya. Dugtong nito ay pwedeng nakasunod daw sa akin. Kung kapareha nga ito noong nakagabi, malamang si Sandra daw yung sumusunod. Sumigaw pa si Donnie. Huwag daw magtatangkang lumapit dahil makikipagpatayan daw siya. Napayakap ako sa kanya, Sir Seth. Napakahigpit ng pagkakayakap ko na yon. Dikit talaga at yakap ko na yung matigas niyang katawan. Sabi ko dalian na namin. Kinarga niya ako sa likuran. Napakalakas ni Donnie. Mabilis ding tumakbo. Mantakin yung napakadilim pero parang alam niya na kung saan tutungo. Hawak ko noon yung cellphone niya. Iniilawan ko yung likuran. Kumpirmado. May sumusunod. Kitang-kita ko yung amag nito. Kapareha ng aswang kagabi. Malaki at ang itim niya. Sabi ko kay Donnie ay nasa likod at malapit na ito. Hindi yan nalapit. Huwag kang mag-alala. Hanggang sa sunod lang yan. Pinikit ko na lang yung mga mata ko noon. Hanggang sa naramdaman kong huminto na kami. At dito niya na ako binaba. Nahilo ako gawa ng alog ang ulo ko noon. May nakita akong bahay. Malaki. May ilaw sa loob. 2 palapag ang tahanan ito tapos ganun na lang ang pagtataka ko kasi nga may kalsada. Sabi ni Donnie ay nakarating na daw kami. Wala na yung aswang. Huwag na daw ako matakot nun. Binuksan niya ang pinto. Malinis ang loob at maraming kagamitan. Kadalasan pa sa mga ito ay mamahalin. Kako, papanong ito ang bahay na sinasabi niya kasi nga may mga gamit tapos nabanggit niyang walang tumitira eh. Parang hotel yung loob eh. Ang linis. Napapangalagaan ng maayos ang tahanang ito. May magandang sala. Muebles na maganda din. Aranya na halos tingkad na ng ilaw. At may hagda na antigo na makintab. May carpet pa doon. Ano to? Mayaman yung kaibigan ni Donnie. Sinabi ko yun sa kanya. Hay naman dito. Mayaman daw. Huwag na daw ako maraming tanong basta ito ang pupustitan namin noon. Pinaakyat niya ako sa itaas. Maunan na raw ako noon kasi nga sisiyasyatin niya pa sa labas kung kinaroroonan ng aswang. Baka lumiis lang daw ito ng ibang direksyon. May 3 silid umano sa itaas at doon sa gitna daw ako pumasok.
Huwag gagalawin ang nasa bawat gilid gawa ng baka magalit ang may-ari. Pagkaakyat ko, bukas ang nasa gitnang silid nun. Pumasok ako doon. Napakalinis din ito kaso yung bintana, nakakatakot tingnan. Ang laki, parang kakasya yung sasakyan. Ang ibaba ng bahay pang moderno pero ang itaas ay pang vintage. Makaluma ang itaas po, Sir Seth. Sliding ang bintana na may decoratives na parabang sa simbahan. Tanaw ko doon ang kalsada, pero wala akong nakikitang ibang bahay sa malapit. Maliban na lamang doon sa unahan kasi nga may nasisirayan akong ilaw. Hindi ako nakontento sa nakikita ko. Lumabas ako tapos nagtungo ako doon sa dulo. May beranda na maliit tapos canopy na kahoy. Malalaking kahoy ang canopy at makintab. Ang makikita naman doon banda ang hardin. Naisip kong sayang naman at walang nakatira sa bahay na ito. Hanggang sa maya-maya pa, nakaririnig ako ng pagmumuni-muni. Nagmumula ito sa isang silid na doon banda sa may biranda sa may itaas na para bang may tao sa loob doon. Inilapit ko ang tenga ko sa dingding. May alingas-ngas at parang mahinang bulungan. Bumuntong hininga ako sabay pigil sa hininga ko noon para maging malinaw ang maririnig ko. Gawa ng parang may tao talaga doon. Kinatok ko ang pintuan. Pero hindi ako nagsasalita. Sinubukan kong ipihit ang trangkador pero hindi ko mapihit yon. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang may biglang kumalabog. Kasabay ang tinig ng pusa. Napapamura ako. Pusa lang palang sa loob. Muli akong nagtungo sa beranda. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ko. Nasisilayan ko yung lalaki na may mahabang buhok nun. Sa pagkakataong ito ay kakaiba ang titig niya. Nasa labas ng bakuran yun. Para bang nag-aalala ito. Pero maamoy yung mukha niya. Naglaho na lang ito bigla. Hindi ako nalingat. Tinitigan ko talaga pero bigla na lang nawala. Ilang mga sandali lang, nakita ko si Donnie na tumatakbo. Napakabilis ng pagtakbo niya na para bang hindi sumasayad ang mga paa sa lupa. Hindi ako pwede magkamali. Parang may sa pagka-impakto at patungo ito sa likod ng bahay. Narinig ko pang kumalampag ang pintuan doon. Pagsipat ko naman sa may bandang kalsada, may nakita akong gumagapang. Ang bilis ng paggapang nito patungo pa sa bahay. Maitim, mahaba ang buhok at nakakapangilabot ito. Tumakbo ako patungo sa silid sa gitna at nagsara ng pinto. Sinara ko na din ang bintana noon. Hindi ko lubos sa kalain na makikita ko yung lalaki. Tsaka, ano yung gumagapang? Aswang? I mean, hindi kaya aswang yung may mahabang buhok na yon? Parang siya yun kako. Kinukutuban na ako na parang nababaliktad ng sitwasyon. Ang naiisip ko noon na baka itong si Donnie ay isang aswang. Dinala ako sa bahay nito. Kung hindi ako nagkakamali ay tinirahan nila ito ni Donnie at hindi puslitan lang. Na naririto ang angkan niya. Lagot talaga ako noon. Kumalabog ang ibaba ng bahay. Naririnig ko yung tunog ng malaking tuko. Nagsusumigaw na ako ng mga sandaling yon. Hanggang sa muling nagring ang cellphone ko. At dito ay sinuri ko na. At alam niyo ba kung ano ang nilalaman? Miss call at mga mensahe. Pagkabukas ko sa unang message, may mga katagang nasaan na ako nun. Galing kay Sandra. Ang sunod na message ay kasama niya ang tatay niyang si Hidalgo. Papunta na daw sila sa lugar kung saan nagaganap ang hiking. Si Donnie umano ay apo ng batugang aswang na taga-Dueñas. Iwasan ko daw ito. Huwag magpapalin lang.
Sinusubaybayan daw nila ito ng kanyang ama kasama ng pinsan niyang lalaki. May kasunod pang mensahe. At ang sabi, nagdadahilan lang daw si Sandra para mapag-aralan niyang kinikilos ni Donnie. Na walang sakit ang kanyang ama. Kasama niya ito sa boarding house niya at ang plano nila noon ay paslangin itong si Donnie kasi nga marami na daw itong nabiktima. Katulad umano ito ng ang kanyang taga-Dueñas. Nang lilin lang para makuha ang simpatya ng isang tao. Hindi niya sinabi kagad sa akin ang lahat kasi nga baka hindi nila mahuli si Donnie. Hinahanapan nila ng pagkakataon na maaktuhan ito. May dalawang mensahe. At sa mga sandaling ito, nasa bahay na daw sila nila Nilo. Nakausap niya si Eric. At ang sabi daw noon ay uuwi daw si Donnie kasama ako. Nahihirapan si Sandrang makahanap ng signal. Sana'y wala daw nangyari sa akin. Sumusunod umano ang kanyang pinsan. Kung may nakikita daw akong lalaki na may mahabang buhok, pinsan niya yon. Inaalam kung saan daw ako dadali nang sa ganon matuntun kung saan nakatira itong si Donnie. Doon ko na napagtanto ang lahat. Kung ganoon ay hindi pala ito aswang. Maraming pumapasok sa isip ko ng mga katanungan na hindi ko naman mahanapan ng sagot nun. Siguro itong may mahabang buhok ay nagkukunwari lang ito para makasunod talaga. Kaya narinig ko ang tawanan nila habang nag-uusap sila noon ni Donnie. Baka nag-aalibay. Basta, ganoon ang konseptong naiintindihan ko. Pero hindi pa ako sigurado. Hanggang sa may nagsalita sa kabilang silid pero ibang-iba ang boses. Gas-gas. May isa pang boses nun at sabi ko na nga ba, may laman ng kabilang silid. Nagtatago lang. Narinig kong lumangit-ngit ang pinto doon, kasunod ng halakakan. Nakikita kong pumipihit ang trangkador ng pintuan. Naiisip ko na noong papasukin ako ng mga ito. At hindi nga ako nagkamali. Bumungad ang babaeng may pangit na muka. At isang lalaki na parang si Donnie, pero mas pangit. Nagsusumigaw ako pero sa hindi ko malamang dahilan na bigla na lang sumunggab itong babae ng pagkabilis-bilis. Ang lakas niya. Sumalampak ako noon sa dingding. Hawak niya ang kwelyuhan ko. Bigla na lang akong hinablot. Tumulong na rin itong si Donnie. Kilala ko siya gawa ng suot niya ang pantalonon. Kahit nakahubad pang itaas pero si Donnie talaga ito. Kinaladkad nila ako pababa ng bahay. Para bang napilayan ako. Naumpog pa ang ulo ko sa railings. Pagkarating sa ibaba ay may dalawa pang aswang dito. Parang mga galising tao ang postura. Tumulong din ang isa sa pagbubuhat sa akin. Dinala nila ako sa kusina tapos malakas na inihampas sa malaking mesa. Napaungol ako. Walang ano-anong pinunit nitong si Donnie ang damit ko. Nasugatan pa ako sa leeg sa pagkapunit ng damit ko na yon. Ang babaeng aswang naman ay hinihila ang kaliwang paa ko. Napakasakit. Baon na baon ang kuko niya. Nagmamakaawa ako na wag nila akong patayin pero nagtawanan lang ang mga ito. Hanggang sa bigla na lang kumalampag ang pinto sa kusina. Bumungad doon yung lalaking may mahabang buhok. Nakaangat ang kamay at bumubuka ang bibig. Namumutawi dito ang mga katagang. Hindi ko maintindihan. Dito na nagpulasa ng mga nilalang. Tumalon ang babae sa bintana. Nagiba ang bintana nun. Yung mga galisin naman papuntang sala. May umatungal doon at naririnig ko ang boses ni Mang Hidalgo. Si Donnie hindi ko nakita, ang bilis naglaho. Napapaiyak ako. Kaako salamat sa Panginoon. Tinulungan niya ako. Hindi ako makatayo kasi nga masakit ang balikat ko. Dulot ito ng pagkabagsak ko sa lamesa at doon sa may hagdan. Walang ano-ano ay merong yumakap sa akin. Si Sandra. Humingi ito ng tawad.
Ako pa daw ang naging kasangkapan para puksain ang aswang. Labag ito sa kanyang kalooban gawa ng baka mapahamak pa ako pero yung una umanong abiso niya dapat naniwala na ako noon. Nang sa ganoon ay hindi umabot sa punto na yon na mangyari. Basta, paulit-ulit na humihingi ito ng tawad. Pero lilinawin ko lang Sir Seth. Ipagpalagay na lang natin na naging kasangkapan ako. Pero kagustuhan ko din yun. Bagay na walang dapat sisihin kung hindi ako din. Inalalayan ako ni Sandra. Patungo kami noon sa sala. Nakita kong nakahandusay ang isang aswang doon. Napansin ko sa labas mula sa bintana si Donnie. Ginugulpi ito ng lalaki na may mahabang buhok na pinsan ni Sandra. Kitang-kita ko talaga na ang bawat patama. Nasasaktan si Donnie. Samantalang si Mang Hidalgo ay umakyat ng bahay. Maya-maya lang ay may umatungal doon. Nagkalabugan na para bang may nagbubuno. Akala ko 3 lang pero kasama ang tatay ni Nilo. Maging si Eric ay naroroon din. Bukod pa dyan may isa pa. Matandang lalaki ito na may maraming kwintas na suot. Nasa labas, malapit kay Donnie. Nakaangat ang kamay tapos nakapikit ang mga mata. Meron akong sugat sa binti. Dulot ito ng mga kuko ng babae. Hindi naman malala. Nakakalakad ako pero dinadaing ko talaga noon ang balikat ko. Punit ang damit ko. Nakapangloob na lang ako noon. Yakap ko ang sarili ko. Hanggang sa tuluyan na akong nakalabas ng bahay sa tulong na rin ni Sandra. Nagtanong ako dito sa kung paano niya nalaman ang number ko. Tsaka paanong may dala siyang cellphone. Ang sabi naman ni Sandra noon, nang tinutulungan niya akong maganda ng kagamitan ko para sa pag-hike. Nakita niya yung cellphone. Hindi ko lang daw napansin kasi nga abala ko noon. May mga nabasa siyang mensahe galing kay Donnie. Doon niya inalam ang number ko. Marunong naman siyang gumamit kasi nga may cellphone ng kapatid niyang babae. Dala niya ang cellphone nito para lang makapag-text sa akin noon. Kaso nga lang ayon, nahihirapan ito sa signal. Natataranta na si Sandra. Para umano siyang nababaliw noon sa sobrang pagkabahala. Lalo't wala man lang sumasagot sa tawag niya. Pinaliwanag ko naman dito na hindi ko sinuri ang phone ko. Hanggang sa mga sandaling yon patuloy siya sa paghingi ng tawad sa akin. Patuloy naman ako nagsasabi na wala siyang kasalanan. Nakasalanan ko ito. Na hindi ko ginamit ang utak ko. Nadala ko ng gusto sa kagwapuhan ng animal na aswang na yon. Nakatakas ang isang aswang. Ito palang galisin ng mga aswang ayon kay Sandra ay tatay at nanay ni Donnie. At yung babae ay yung kapatid niya. Yung nakatakas. Yung tatay ni Donnie ay nasa sala. Wala ng buhay. Guyod naman ni Mang Hidalgo pababa ng tahanan yon ng nanay ni Donnie at wala na rin itong buhay. Nailabas lahat ng mga labi. Tumulong sila Eric noon at tatay ni Nilo. Si Noni, hindi ko mawari kung anong ginagawa nitong matandang may maraming kwintas. Nagsusumigaw kasi itong hayop na ito. Tapos na siyang gulpi ng pinsan ni Sandra. Napapailing na lang ako. Kaanak pala ito ng kaibigan ko. Tsaka patid kong bihasa sa ganung larangan eh. Gumugulong sa lupa si Donnie. Nagmamakaawa ito na wag papatayin pero hindi pinapansin. Lumapit naman si Mang Hidalgo kay Donnie. Pinagsisi pa ito at galit na galit ang tatay ni Sandra. Walang umawat. Nakatingin lang kaming lahat doon. Wala na sa anyong aswang si Donnie. Alam nyo, parang gusto ko din saktan eh. Ilang mga sandali lang yung matandang lalaki na may maraming kwintas. Biglang hinawakan ng ulo ni Donnie sabay tutok ng daliri sa leg niya. Na parang ginigilitan kahit walang hawak na patalima. Pagkatapos lang nun, hindi na ito gumalaw pa. Diyos ko, Inday Maya, pasensya na talaga ha. Matagal nang nananalasa itong angkan ng lalaking ito. Nga pala, kapatid ko itong may maraming kwintas, si Buendo.
Siya talaga yung tumutugi sa mga aswang. Hindi ko naman pagtanto na magkakaroon kayo ng ugnayan nitong si Donnie. Siguro tinadhana talaga kasi nga ito din na magiging dahilan para lang mapuksa yung mga aswang dito eh. Nabahala ako sa'yo. Siguro kapag may nangyari, kakainin ako ng matinding konsensya. Sabi ni Mang Hidalgo. Sinabi ko naman na huwag niya nang sisihin ang sarili niya. Na sinabi ko na kay Sandra na kasalanan ko din. Humingi ako ng kapatawaran at nagpasalamat na rin sa pagligtas sa akin. Sabi ko nung makita ko yung may mahabang buhok na pagkamalan ko pang masamang tao. Kaanak pala nila. Maraming naging pag-uusap nun. Pero habang nangyari naman ito, sinusunog ng 3 labi ng mga aswang. Yung ulo sirset ng nanay ni Donnie, pinutol at nilagay sa gitna ng sala. Kapatid ni Mang Hidalgo nagpugot nito. Hindi ko alam sa kung para saan ba yon. Sa isip-isip ko baka ebidensya. Sakaling may maganap sa pamilya ay makikita ang ulo ng halimaw kasi nga nasa wangis ng aswang ang ulo eh. Nakakapangilabot. Pantay ang mga ngipin na matutulis. Umaga na nang umalis kami sa lugar. Pero bago pa mangyari yon ay kinausap muna nila Mang Hidalgo at ng kapatid niya sina Eric at ang tatay ni Nilo. Na huwag ipagsasabi ang mga kanatunghayan nila. Hanggat maaari ay ikubli kahit pa may magtanong. Umuo naman si Eric nun. Tsaka wala ding alam ang mga kasamaan sa paghahik na naroroon siya. Natutulog ang mga yon nung umalis sila at pinunta ng bahay nila Donnie. Ayun, pagkatapos nun naghiwa-hiwalay na ng landas. Maraming sinabi sa akin si Sandra na siyang bumuo talaga sa kabuang konsepto at palaisipan sa kung paano naganap ang lahat. Ultimong yung plano nila nun. May mga pagbabago gawa ng dahil na rin sa akin. Nag-adjust daw sila. Mabuti at itong pinsan daw ni Sandra ay banggiitan din. Maging ang pagsunod sa amin ay nagawa nito ng maayos. Magaling din sa pagtuntun sa marka. Anak ito ng kapatid ng tatay ni Sandra. Kaya pala, dahil mukha namang napakagaling ni Mang Buendo eh. Yung maraming kwintas. Tatay yun na may mahabang buhok. Naging malaking aral sa akin ang lahat ng pangyayari. Malinaw naman sa pagkakalatag ko ng kwento. Maging mapagmatyag, gamitin ang utak. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin. O hindi ako nagpapadala noon. Pinoprotektan ko ang dignidad ko pero mapanlin lang talaga itong mga gwapong ito. Kayo mga kagiliw, ingat sa may magagandang itsura. Malay nyo, diba? Hindi lahat ng gwapo at maganda tao.